Tatay Marcial, kilala ko. Kilala niya yun. Kasi yung mga award dyan, alam mo eh. Ayan, mga lods, oh. Altamirano, Eddie Banahaw. Tapos si Tatay. At yung mga bisita natin. Ang poging bagsik Ito, na baka gusto mo babaero. pa rin. Naku tay, nakakaya na po pag ganyan. Hindi na, walang problema sa akin. 28. Yung kulang yung ano. Kaya 18 yan eh. Bali po yung pizza eh. 90 ano lang. XJRD. Sino nabigay? Huwag na natin nila pakita sa camera kung sino nagbigay mamaya. Ay, nakita ko. Secret. Ay, si ano, yung matanda. Tatay Marcial. Nakita ko ka eh. Familiaris. Sa 28 pamilyari siya, alam po eh. O, JRD. 28 pamilyari siya. Meron ako yan. Bibigay mo talaga ito, tay? Oo. Salamat. Maga pala, kinasa ko na yan eh. May pizza. May kulang eh. Kailangan itong... Pass mo ka sa ano mo eh. May kulang. Hindi, ito mo yung pizza. Yung dulo yung dulo. 90 ano lang. Kulang yan, kulang eh. 118 yun. Alam ko 118 yan. Oh, 98. Hindi. 118 yan. Ito yung sa mag-cater. lang ito, dagdag nila yun. Para Kasama yung pangalan. Yung huli ko kasi natin yan, 118 eh. Kasama yung ganito. Oo, kasama. Pati yung pamilya doon sa likod. Kaya naging 100. Pero ito, tunay na ito, 98 lang talaga. 94 lang yun. Kulang nga. Pero wala namang problema. Ano naman tayo dyan. Dito yung kulang yan, sa 28 eh. Ang kulang niya yung huli lang eh, 94. Talagang, nako, inaanay na to ah. Luma na yan. Nako po, Diyos ko po. Patawarin. Pero hindi naman inabot yung mga... Oo, pero ano, mga idol, testamento pinagkaloob ni tatay. Labintang 28 pamilyares. Ilang taon tayo? O labing taon, nahawak ko na yun. 15. Tapos sa matandang Marcial, ilang taon na to sa kanya? Huwag tayo kay Marcial. Isang baul yun eh. Ayan mga lods, so pakita lang natin. Pinagkaloob ni tatay. Galing sa matandang Marcial. Sikat na antingero din. Sus, grabe. Nakakilabot. Nandito na halos lahat, oh. Pero kung hindi talaga siya katya, hindi siya nag-iinarte, ah. Sabihin ko na lang, itangan na lang ni tatay, mas kailangan niya. Pero nung nakita akong katya, talagang tinanggap ko. Katya talaga, oh. Mga idol, oh. Gawa pa sa katya. Unang panahon pa to, wala na tayo ngayon mga ganito, ngayon mga panyo na, ayan, nag-iimulmul. Lagayan ng harina, isang buo pa yata itong lagayan ng harina, oh. Oh, follower ka niyan. pag ang tao Oo nga. may patay. Lagi ka pinapanood yan. Nakakausap ko minsan niya si Kasi tatay. maganda yung aral niya eh. Yung katotohanan nandun Pag sa kanya. tinopak lang tay, naglalapag ako Kaya sabi ng niya, araw, pero pag pagod. Sabi niya, punta tayo kay Leon. Oo, inaaya ko na, inaaya ko na, arahan linggo pa. Sabi ko, sa linggo, sige, pwede ako sa linggo, sige, Sunday tayo, punta tayo yun. Salamat. Kaya po sana kami, pero napunta rito. Ando sila sa Quiapo kanina, pinagla-live nila ako. Pwede pa kayo po. Sabi mag-live daw ako, sabi kausap. Malay ko bang nandun kayo, kung alam ko nandun kayo, di sumabay na kami sa inyo. Oh, nagsasakyan na lang sana tayo. Pero mga 3 araw ko kinuha sa bang, kinuha ko yan sa lalagyan ko, tapos ilagay ko lang. Atantal yung, Gamitan ko. Ay, kung Damit. bigay ko na lang kay Commander Leo, kasi alam ko, damit, atantal yung, alam niya yung mga, ano yung... Sino gumawa? si ano, si... Indayog. Diba, di ba, Indayog? Oo, Indayog. Taga-Cavite gumawa nun eh. Tamirano, ang idol nyo nandito. Si ano yan? Eh di ba na... Eddie Banahaw. Tapos Jade ng Banahaw. At least, alam ng Pumunta ng Banahaw. Nakarating ng Banahaw. Nagtaha sa Banahaw. Galing kinabuhayan. Tatay naman. Kinabuhayan ng Banahaw. Puro Banahaw mga ano dito mga idol. PJ Kindig, shoutout sa inyo, mapagpalang gabi. John Backyard, shoutout sa inyo, mapagpalang gabi sa inyo. Ang lagay lang naman ay wala lang, kamustahan lang kami rito. So, pumasyal. Kanina, balak din pumunta ng ibang mga taga Quiapo rito. Kaya lang magkakasabay-sabay. Baka pag nagkasabay-sabay, wala naman problema kung magkasabay-sabay. Kaya lang baka masyado kaming maligalig na kapag ka nagkasama-sama.
yung kulitan doon sa Quiapo ay madala dito. So, yun lang, medyo niwasan lang namin yung kulitan sobra. Mapagpalang gabi kay Maharlika, Katan Ray Jaime. Ang popogi, lalo na to. Tawag sa'yo ng mga member ko, si Maka High Blood eh. Nakaraan. Sabi nga ng mga taga Quiapo, sabi ko kanina, pre, may bisita ako. Sabi, sino bisita mo? Altamirano. Sabi nila, sabi ko, kahawid yun ni ano, no? Maka High Blood. Sabi, Makaiba tsaka si Pacboy daw, kahawig ko. sabi ni paring Kenneth, pakahit mo daw yung dito, patanggal daw yung kilay. Makahigad na. Maka High Blood na. Eh, kagbo rin kasi ko. Langgam Liksi, shoutout sa mapagpalang gabi. Shoutout sa ating 70 viewers. So, tagal tayo hindi nakapag-live. Nakapag-live lang tayo ng biglaan. Nandito yung idol ninyo. Ano ba tawag mo dito sa gawa mo, tol? Para ang dami naghanap sa akin nito eh. Wala naman ako nito eh. Naglabas ako isang beses nung binabagsakan mo ako noon. Yung Hininto ko. molding yan. Ito mga lods, oh. Gawa yan sa 27 pulbo. Gusto mo paliwanag natin na maayos yung medalyon na malambot para hindi ka na babash? Medalyon na malambot na gawa mo, na yung kaibahan niya doon sa sinasabi. Okay mga lods, humingi lang ako ng timbre, no? So, marami na naglalabasan ngayon. Ayoko rin kasing masira ang pangalan nitong tao na to. Pag mamaya malaman ninyo kung saan nanggaling yung mga medalyon na malambot, sisisihin nyo si paring Altamirano. So, hindi po yun. Hindi, ang inilabas niya ay hindi peke. Kundi yung bunganga ng title ang naging peke. Ang pagkakaiba, yung mga ganito mga lods, ito ay mga mold. So, galing to sa di ba? Sa pulbo. Puspos na ng dignum. Sa pulbo ng dignum. Di ba? Halimbawa dito, gumagawa ng dignum dito. Ito mga lods, so papakita ko sa inyo Ayan, yung mga pinaglagarian na ganyan. Dahil yan ay may mga bisa din naman, dahil dignum pa rin naman. So, nakaisip yung ating kaibigan ng pamamaraan kung paano siya mapapakinabangan at magagawang medalyon. So, ginawa niyang medalyon yung ganito. Matigas to, hindi to malambot. So, parang dignum pa rin na maganda yung pagkakagawa. Baliktarin natin yung cam para makita ninyo. Ayan. Ito yung tinatawag na dignum na molde. So, ang mahanap nyo yan kay Altamirano. Hanapin nyo lang po yung kanyang account, Altamirano. Dati, di banahaw to eh. Bakit nagpalit ng pangalan? Ang hirap-hirap hanapin ng account. Eduardo Altamirano. Ayun, Eduardo Altamirano. So, hanapin nyo lang kapag ganito yung hanap ninyo. So, ganito, explain natin para hindi kayo namamali at sinasamantala kayo ng mga tawagin na nating kupal. So, bakit tawag namin dun sa mga yon ay kupal? Mga latak ang kaalaman. Yung molde kasi, gumagawa siya ng tinatawag natin na alanganin. Yung alanganin na yon nakatuwaan niyang gawin kasi nag-i-enjoy nga naman kami. Saan ka makakakita ng medalyon na gawa sa kahoy? Ang lambot. So yung ganito, malalambot. Yan. Pinapalambot niya yan. Ngayon, pag napalambot niya yan, ang tawag niya dyan ay medalyon na malambot. Yun yung tama nun, mga lods, ang tawag dyan ay medalyon na malambot. Ngayon, magiging mali lang yan kapag ka may bumili sa kanya. So pagka binili na sa kanya yan, ang tawag nila doon ay medalyong luno. So tama ba yun? Hindi. Natatawagin. Sige pre, ikaw mag-explain. Medalyong malambot lang ang tawag doon. Kinutis siya sa medalyon, pero pulbo siya ng dignum at inanuhan ng ginamitan ng chemical. Pagkagamit ng chemical, doon lang nagiging malambot. Ang chemical na ginagamit dyan ay sikreto, pero yun ang pinangkakasalong para lumambot siya. Pero kapag ka tinawag na medalyon daw na luno, Ay, hindi luno yan. yan mga lods nanggaling na yan, siya ang gumagawa niya niyang medalyon na malalambot na yan. So isa sa gumagawa niyan, hindi lang siya, may mga gumagawa niya na may kilala ako, taga Batangas, isa taga Laguna, pero hindi na natin banggitin yung pangalan nun. Alam niyo ang pagkakamali niyan mga lods, no? Noong nakaraan, di ba? Ayokong sanang makialam, pero gusto kong linawin sa inyo na kawawang-kawawa kayo dahil meron ako nabalitaan na binentahan ng 100,000. So, pare, paano yun? Yung gawa mo, 100,000. Mura lang nila binibili sa akin yan. Hindi ako nagbibenta ng gano'ng kamahal kasi ayoko lang mabalik. Yun, eto mga lods nung nabili sa kanya yan, nabili ng isang manggagamot, na sinabi rin sa akin yung pangalan kung sino manggagamot. Ayoko nang sabihin kung sino. So, ang sa akin, hindi tayo nagmamagaling, hindi tayo nag-aano. So sabi nga natin, no,
na kung ano yung totoo, yun lang ang sinisiwalat natin, yun ang sinasabi natin. Yang medalyon na yan ay hindi pwedeng tawaging medalyong luno dahil kailanman ay hindi yan naging medalyong luno. Ang medalyong luno ay hindi basta-basta nakukuha at bihira na lang ang nagtatangan sa ngayon sa panahon natin. Bakit? Kasi unang-una, ang karaniwan sa mga medalyong malalambot ay napakahusay sa bala at napakahusay sa iba't ibang pagkakataon. Lahat ng kakayanan ng medalyon ng luno ay nasa kanya na halos lahat eh. May sa bala siya, may panlaban sa kulam, barang, meron din siyang tinatawag na sa tagabulag, di ba pre? Yung medalyon na yon. So ngayon, kung tatawagin natin yung gawa ni paring Altamirano, no, tatawagin natin na medalyon na malambot, medalyong luno, kahit siya ayaw niyang tatawaging medalyong luno yan. Dahil hindi naman tama, no? At sa totoo lang, hindi kasi mapagsamantala tong tao na to. Ayaw niya. Kaya lang ang nagiging problema, Yung mga ibang bumibili. yung ibang bumibili sa kanya na ibinebenta rin sa online, tinatawag nilang medalyong luno. Yung mga walang kaalaman, kapusang kaalaman sa spiritual, hindi pa nakakita ng tunay na medalyon luno. Ang medalyon luno, isa sa explanation sa inyo, nakahawak ako, pero hindi sa akin ipinagbibili. Kung sakali man daw event, kung gusto ko daw yon, sabi sa akin, antayin ko daw siyang mamatay. Bibigay niya sa akin ng libre. Kailan pa yun? Ang may mga hawak ng medalyon luno, hindi naman yata namamatay. Yun lang mga lods, no? Ang explanation natin doon. Pero namamatay din naman, kaya lang hindi ganun kabilis. Sabi sa akin, pagkakalob ko sa'yo, ang explanation ko kung paano, tinanggal ko siya sa lalagyan. Excuse. Meron siyang imahe ng Santo Niño, pero hindi malinaw ang imahe. Pero makikita natin, kahit wala kang third eye, imahe, no, may itsura ng Santo Niño, pero hindi siya makikita na paglalarawan o magandang gawa na magandang kasahan, ganun. Halatang hindi gawa ng tao ang medalyon luno. Ito ay kalikasan. So, yung karaniwan sa medalyong luno ay nakukuha nila sa kabundukan. Ito ay binubukalan. So, yung binukalan ng kapangyarihan, ang tawag doon, galing yun sa bukal na iniluluwa ng bukal. At after mo makuha, mawawala na ang bukal. No, meron din naman nakukuha sa bukal ng mga medalyon na kate sa bukal kung tawagin. Pero, dahil nga sa panahon ngayon, narinig nila, ito kasi si Agimat ng Mangyan, Agimat ng Mangyan, pauso to eh. No? Siya kasi nagpauso niyan. Dahil marami sa Mindoro na may nagtatangan ng kati sa bukal. Narinig ng mga kolokoy, na mga ibang mga nag-aanting-anting ko, no? Lahat ng pinakita na nila mga medalyon, basta burado, ginaya na si Antingerong Mangyan, kati na rin sa bukal. Ngayon, ang tanong ko mga lods, kung maniniwala kayo na sa dinami-dami ng antingero at ang kanilang mga tangan ay puro kati na sa bukal, di wala na tayong tubig sa buong Pilipinas. Dahil kada makuha mo niyan, matutuyo ang bukal. No? So, yun yung kapaliwanagan doon, mga idol. Tas eto, yung sinasabi nating medalyon luno, pag hinawakan mo, pag pinisil mo yon, tatagos dito sa mga daliri mo yon. Tatagos, para kang pumisil ng bubble gum na hindi nawawala. Talagang nakatagos na ganyan. Yung kamay ko na ganyan, no? Makikita nyo, ganyan, nakalawit yan, lahat yan dito. No? Yung buong daliri nyo na yan, may nakalawit dyan. Pag binitawan mo, babalik sa dating form, babalik sa dating itsura. Yun yung tunay na medalyong luno. So, meron ding medalyong luno na kapag ibinato mo sa lupa, gating, kumakalantsing. Yung iba naman, para siyang silver na malambot, no? Silver ng malambot, yun. No, yung ine-explain ko sa inyo, mga lods, kung yung kate sa bukal ang karaniwan niyan. Ngayon, ang problema kasi, naglabas itong si paring Agimat ng Mangyan ng tinatawag na kate sa bukal. Sa Mindoro kasi napakaraming kate sa bukal. Ngayon, naglabas siya, yun nga, sinasabi natin, itong mga putragis na antingero ko no, narinig, kati sa bukal. So, yun. Yung kanilang mga medalyon na rin, ginaya na nila, si Agimat, na pati kanila. So, yun, si Agimat ng Mangyan. Nandito yung mga tropa natin, Agimat ng Mangyan. So, yun, no? Dumami yung mga tao na sinasabi ay kati na rin sa bukal yung kanilang mga tinatangan. So, ayun, no? Yan sabi natin, kapag may mga antingero na naglabas ng mga pangalan na ganyan, so yun, in-explain natin sa inyo ng maayos,
na si Altamirano ang gumagawa ng medalyong malambot. Pero yung kanyang medalyong malambot ay hindi kati sa hindi luno. No, iba yung kati sa bukal talaga na tinatawag. So, isang beses pa lang ako nakahawak niyan, pero pangalawang beses na nakita ako ng medalyong luno, iyan ay sa Mindoro. No, so sa Mindoro may mga tunay talaga diyan na tinatawag na kati sa bukal na mahahanap. Pero ngayon, nung nauso nga yan, yung sinasabi ni Agimat ng Mangyan na kati sa bukal, nauso na ngayon sa social media na ginaya naman nung iba na mga may buradong medalyon. So pag burado ng konti ang medalyon, sasabihin na rin nila, meron din kami niyan, kati sa bukal. Ngayon, mag-isip na kayo. No? Mag-isip na kayo. Kung sa una may nagpaliwanag sa inyo ng kati sa bukal, madami na ngang nagsasabi ganon kahit pinutol lang naman ang tangkay. Ayun, patay na. Bulgar na pagka mga ganyan. Bala ka dyan, brother. Ikaw magpaliwanag niya, yung kati sa bukal na yan, dahil yan ay karaniwan talaga makukuha dyan sa inyo. At ako hindi ako pamilyar dyan sa kati sa bukal na yan. May mga kati sa bukal na may mga tangkay din naman, pero masasabi ko, kuminsan hindi natin maipapaliwanag na yung iba ay kati sa bukal din. No, ang kati sa bukal talaga medyo burado talaga, burado. At yun yung pagkakaibahan mga idol, ano, hindi lahat ng medalyon na nakakati sa bukal ay malambot o luno. No, yun yung explanation natin diyan para naiintindihan ninyo kung ano talaga yung tinatawag na medalyon luno. At ngayon, kung meron talagang medalyon lunong tanga niyan, is number 1 ko sasabihin sa inyo, magkano nakabili si paring Nick ng medalyon luno? Milyon ang halaga. Tapos makakita kayo sa social media, magpo-post medalyong luno. Magkano? 10,000. Diyos ko po. Sayang ang pera nyo. Tingin mo, brother. Kasi lang kayo pera dun. Oh. So itong mga to, no? Ito yung mismong gumagawa ng medalyong malambot. Yung medalyong malambot niya, chemical yun, in-explain na sa inyo, hindi niya lang pwedeng sabihin. Sekreto yun. Kasi pag nalaman yun, lahat nagagawa nun. Yung narinig nga lang kay Agimat ng Mangyan na kati sa bukal, tignan nyo, lahat ng mga nagpo-post ngayon, kati sa bukal. Na naglabas ako ng kampana at kalis, sasabihin nila, yung mga post nila, kampana at kalis, doon sinabi ko sa inyo, kapag totoong may kampana at kalis yan, hanapin nyo yung video. No, na kung paano nila ipinagawa, paano nila nilagyan ng sangkap. Magalit na yung magalit, sa nasa totoo lang naman tayo, yung sinasabi natin. Kapag sinabi nila na ang isang bagay sa kanilang mga gamit o tangan, pag sinabi nilang mahusay sa bala, andyan ang mga tropa na sa Batangas may tropa, sa Cavite may tropa, isa na si paring Nick na tumitesting. Kapag sinabing ganyan, kung ayaw nyo pa-testing, nasa sa inyo na yan. No, hindi naman, may mga naniniwala at mga nagsasabi, hindi lahat kailangan ipa-testing. Pero nasa inyo kung sa inyong palagay ay nagdududa kayo sa gamit, hindi paputokan ninyo. No, nasa sa inyo yan, kayo ang magdidesisyon yan. So yun nga sinasabi natin, kapag sinabi nila, wala nang urig na medalyong luno, bihira na tunay. O kita nyo, sa bibig na ni Agimat ng Mangyan yan ang galing, no? Na bihira na ang tunay. Bakit ako wala ko yung nakikitang medalyon luno sa akin? Kasi unang-una, hindi ko afford. Pangalawa, ayaw nung mga may-ari na ipagbili. Kasi nga, napakabibihira na po. Ang isa sa alam ko na merong medalyon luno, no? Na pinahipo sa akin, pinahawak din sa akin. Hipo lang, hawak lang, ganyan. Pero yung matagal na talagang binusisi, hindi naman. Kasi nasa pag-iingat niya si paring Nick. At ang medalyong luno ay milyon ang halaga niyan. No, mga lods, wala tayong mabibiling 10,000 o 5,000. At ito nga, in-explain ni paring Altamirano sa inyo, na yung kanyang medalyong malambot ay hindi medalyong luno ang tawag dun. So, ang tawag mo dun ay medalyong malambot lang, ano? Malambot lang. Medalyong malambot. No, kapag iyan ay, kasi kilala to, maraming bumibili sa kanya ng gamit. Maraming bumibili sa kanya ng gamit. Ngayon, nagtataka rin kami, nagkukwentuhan kami sa Banao nung mahal na araw. Tol, bakit naging medalyong luno daw yung gamit mo? Yun, nagugulat din kami. Saan nagmula yun, idol? Alin, yung medalyong malambot? Ito, sa katabi ko, yan yung gumagawa ng medalyong malambot. Kung ang tinatanong nyo, medalyong luno, nako, mga lods, sabi ko nga sa inyo,
ilang tao pa lang ang nakita ko, nakakita na ako tunay talaga may tangan mangyan talaga ng Mindoro. Ipinakita sa akin ng pigain ko, tumatago sa mga daliri ko, ganyan no. Gumaganyan siya sa Mindoro. Then yung matanda nakakilala ko na taga rito sa Tanay, sabi niya sa akin, kung walang presyo yan, kung gusto mo talaga antayin mo kung mamatay, ibibigay ko sa'yo. So, kailan pa? Hindi ko naman hinihiling na para mapunta lang sa medalyon ay mamatay na kagad si tatay. Hindi naman. Hindi ko tatay yun. Ang tawag ko lang sa kanya ay tatay. So si pare yun ng ano na. Pauwi na po. Pauwi na. Una na po. So, Maraming salamat. mauna ka na? Opo. Eh di kasabay mo si Tatay Biroy. Hindi, wag. Gusto mo sumabay kay Tatay Biroy? Hindi po. Ayun, shoutout nga pala sa Salamat mga... po. ingat kayo dyan. Ingat. Uwi na rin kami. Ingat. Uwi na rin kayo? Oo. Sige na. Oo. Siyadong gabi, may ano kong kasama. Baka mabiyak yung bag mo. Hindi, O mga idol o. Nagakot ng bato mo. Ayan o. Pati may timbag ko. Sige tatay, salamat din po. Tay, ingatan nyo yung medalyon ha. Yung, ano. So, ayun mga idol, dinalaw lang tayo dito. Galing tayo sa Quiapo. Sige, ingat kayo dyan. Hindi ko na kayo atid. Hindi ko na kayo atid mga idol. Ingat kayo, salamat sa pagpasyal. Tay, salamat dito sa gamit ha. So, ayun mga idol, galing kay Tatay Marshall. So, matandang manggagamot na. Testamento ng 28 pamilyares. Ayan, inaanay no. Turo mo, ano mga alalayan mo dyan sa baba, sabihin mo. Hindi ko na matid, naka-live na ako. Tapos, pinagkaloob din sa akin, galing din to kay Tatay Marshall. So, gawa sa katya, ibig sabihin mga lods, ano siya? Antigo. Ayan o. Atardar. Yung ilalim niya atardar mga lods. So, ito daw ay 15 years old na sa kanya kay tatay. Dun sa may-ari, di natin alam mga ilang taon na to sa kanya. Basta mga gawang katya, tuntua ako dyan pag mga gawang katya. Hindi katulad sa mga gawa ngayon na mga printed na. Ito, mga sulat kamayan, mga idol. Talagang pinaghirapan na isulat. So, hindi siya mga printed. Napakainam at napakaganda ng mga gamit noon. Ano? So, yun yung in-explain ko sa inyo sa ganito, no? Tatandaan nyo lang, ang tawag dito kapag malambot ay medalyong malambot. So, yung nagbebenta sa inyo na sinasabi na medalyong luno, pag malambot to, meron ako dito medalyong malambot maghahalungkat pa ako. Pag sinabi sa inyong medalyong luno, wag ko kayong maniniwala. Mismong yung may-ari na, yung gumagawa ng mismong nagsabi, hindi ito medalyong luno. No, mga lods, hindi ito medalyong luno. At kung kayo ay naghahanap ng medalyong luno, maghanda na kayo ng milyon na halaga. Kung gusto nyo magkaroon yan. At wala ako nyan. No? Yung sinasabi ko nga sa inyo, at wala ako nyan. Dahil unang-una, napakamahal ng medalyon na luno at yung yung iba naman ayaw nilang pakawalan yung kanilang medalyon luno. So, yun lang mga lods. Ang masasabi lang sa atin, yun lang ang masasabi ko sa inyo kung ano yung pagkakaibahan ng mga gamit na yan. Yan ay napakainam kapag mayroong kang tangan na medalyon luno, pero sana tunay na medalyon luno yung tangan ninyo. Kasi maraming naglabasa na sinasabi yung ganito ay medalyong luno daw yung tangan nila at minibenta nila ng 100,000. Kasi may nakabili po na taga ibang bansa ganito lambutan. Yung lambutan na nabili nila neto sinasabi po na medalyong luno daw yun. Ngayon pinatignan sa akin. Sakto nandito si paring Altamirano para ipaliwanag sa inyo yung kanyang mga gawa ay hindi po medalyong luno, kundi medalyong malambot. Kundi ito ay medalyong malambot lamang. Ito ay hinahaluan ng chemical para ito ay lumambot. So, ayun, sana may naintindihan at natutunan kayo para kayo ay hindi napipeke dyan sa mga gamit na binibili ninyo. Unang-una, ang pera ninyo ay pwedeng ingatan nyo lang, lalo na kung gano'n napakalaking halaga, 100,000, magpapakawala ba kayo, nasa abroad kayo, tapos ipadadala, sasabihin ninyo, padala mo na lang sa kamag-anak ko,
So pagdating sa kamag-anak ninyo, sasabihin sa inyo, kahoy ito na malambot. So syempre, magtataka na kayo, nagduda na yung tao. Nagtanong sa akin, Commander, bakit po yung binenta sa akin ni ganitong pangalan ay medalyong luno daw? Eh sabi ko sa kanya, bawiin mo yung pera mo. Kasi kung gusto mo ng ganyan, kung pag-uwi niya mo ng Pilipinas, sasamahan kita sa Banahaw, ituturo ko sa iyo yung tao na mismong gumagawa niyan. No? At iyon ay hindi niya itatanggay na medalyong malambot ang tawag niya doon, pero hindi niya tinatawag na medalyong luno. So, ayun mga lads, no? Yung medalyong malambot na yan ay gawa ng tao at iyan ay chemical. So, ang medalyong luno ay hindi po gawa sa chemical. Iyan po ay nagmula sa kalikasan. Meron dyan, marami, iba-ibang kasaysayan yan. Merong nanggagaling ng kati sa bukal, lumabas sa bukal, iniluwa ng bukal. Yung iba naman ay kinakati sa kuweba, inaalayan, ganyan. Yung iba naman ay kusang nagpapakita. No, yung iba naman ipinamana sa kanila na hindi naman natin alam kung saan galing. Gusto nyo ba makakita ng original na medalyong luno? So, yun, sana pagka nag-live si paring Nick, kung gusto ninyo, kung by request ninyo, so maglalabas yan si paring Nick. Paring Nick, baka maipakita mo sa sa YouTube channel mo para makita nila. Yun, pagka i-share ko na lang para makita ninyo yung original na medalyong luno. Sa akin kasi, kapag ganyan mga gamit, ayoko magbusisi, ayokong hawakan ng ganun-ganun. Pag sinabi sa akin na ito, ganyan, in-explain na sa akin, okay na ako dun. Yung kay paring Nick kasi hindi ko naman binusisi. Hinawakan ko lang, ganyan, parang pinisil ko lang. So, ayun. At ayaw ko rin kasi na yung gamit ng iba ihahawakan ko. Kuminsan kasi may mga sensitive na tao na ang tingin nila ay nakakabastos. No? Pero sa akin, kay paring Nick, sa akin, ganyan, pag naghahawakan kami ng gamit, wala namang problema. Kita nyo, nilabas pa nga niya yung gamit niya. Pakadami. No, hindi naman sa amin ganun yun. Alam nyo, yung mga nagsasabi na pagka hinawakan nyo yung gamit ng, halimbawa, may nagsasabi, mga antingero, huwag mong hawakan yung gamit ko. Pag tinanong nyo, bakit? Mawawalan ng bisa. Ano yung kamay ninyo? Diskomunyon ba yung kamay ninyo? So, huwag kayo maniniwala doon yung sinasabi ng iba, nangihina. Nag-iingat lang kami magpahawak ng gamit doon sa mga may talagang lihim na karunungan na pwedeng i-diskomunyon yung gamit namin kapag hinawakan. Pero hindi naman lahat ng tao nananarantado ng ganun. No? Kaya, yun lang, isang bigay babala din at alaala sa inyo. Maarte tawag dun. Maarte. Yari na naman tayo niyan. Maarte pala yun eh. So, sa akin, kahit dito, kahit sa Quiapo, pag mahawak sila ng gamit ko, walang problema dun. Kasi kung sakaling diskomunyonan naman yan, ano pa yung karunungan namin magkonsagrasyon o magbuhay ng gamit? 'Di ba? Nagpapasok nga ako ng gamit sa sementeryo eh. Doon sa hipo pa kaya, hindi ko papahipo yung gamit ko. Natutuwa nga yung tao. Bilib nga yung tao sa gamit mo o gusto niya yung gamit mo kaya inahawakan. Pero yung sinasabi ni paring Nick na maarte yung tawag doon, siguro ganun yun. No, yung mawawalan daw ng kapangyarihan. Meron pa yung iba sinasabi pag original daw ay iilan lang yan, sabi ni paring Nick. Totoo naman mga lods, kapag original na luno, ilan-ilan lang, no? Baka bilang sa daliri ng paat at kamay ninyo. Siguro dito sa Pilipinas, di natin masasabi kung may 50 piraso ang may tangan ng medalyong luno. Baka yung iba meron, pero nakatago lang at tayo ipakita. Bihira talaga mga lods, at milyon ang halaga niyan sa bentahan ngayon. Dahil iyan ay, naku po, napakahirap kuhanin. Ako nga, nung may hinawakan ako medalyong luno, suka ako ng suka eh. Wala naman akong karga, pero suka ako ng suka. So, ganun kalalakas yung mga medalyong luno. Ngayon, sasabihin nila, hindi, depende yan sa nagtatangan. Kaya nga luno eh. Ibig sabihin, may kapangyarihan na talaga yun. No? Nagmumula, likas na kapangyarihan. Yun yung sinasabing bertud o tinatawag na mutya ng kapangyarihan. Pero, ano siya, isa sa may tuturing na mutya na medalyon. No? Kaya sinasabi nila, pag medalyon hindi pwedeng maging mutya. Pag mutya, mutya lang. Ano tawag nyo sa luno? Kung hindi pwedeng maging mutya ang luno. Diba? Iyan ay iniluwa ng kalikasan. No? Kapag iyan ay gawa ng kalikasan, anong tawag dyan? Diba? Yan sinasabi natin. O yung mayroon din naman tinatawag na medalyong ibinaba.
So yung medalyong ibinaba naman, iyan ay likas na medalyon na nakapangyarihan na hindi natin alam kung sino nagbibigay niyan. Yung mga sinaunang matanda, meron silang tinatawag na medalyong ibinaba. No, ang pagkakaintindi ko sa salitang ibinaba, ipinagkaloob ng kaitaasan. Kung tatanong nyo sa akin, sino ang gumawa, hindi ko po alam kung paano naghulma yung nagbigay sa kanila na espiritu. So yung sinasabi, may mga bigay ng espiritu, may mga kaloob, di ba? Pero hindi po katulad ng mga medalyon ngayon na sadya naming ipinagagawa. So yun po ay hindi kaloob. Ang tawag sa mga medalyong ginagawa namin, medalyong kinasahan o pinasadya. Yun yung mga tawag sa ngayon. Pero yung sinasabi nilang ipinagkaloob o ibinaba, hindi na namin alam kung paano ginawa ng espiritu yung mga yan, paano sila nakalika ng medalyon. So dahil nga mahiwagang espiritual at makapangyarihan ng mga ang espiritual, ay hindi na po abot ng kakayanan ng aking kapaliwanagan kung paano nila hinulma yan ng banal ng mga mabubuting espiritu, yung mga medalyon na tinawag na ipinagkaloob. So, ayun mga lods, no? Kung meron ano ba, ba't nasakop tayo ng mga dayuhan? Mga lods, ganito, no? Kung itinatanong mo yan, kung bakit nasakop tayo ng mga dayuhan, hindi mawawala yun, nasa history na natin yun. Kung may kapangyarihan yung mga ninuno natin, bakit nasakop tayo ng mga dayuhan? Ilan ba sa may kapangyarihan ng mga ninuno natin? Ilan ba sila at ilan ang kalaban? Sa tingin ninyo, kung meron 10 may anting-anting na mga ninuno natin, kaya ba nilang ipagtanggol ang buong Pilipinas? Napaka-common ng tanong mo eh. Kung naghahanap ka ng katotohanan at hindi ka naniniwala sa kapangyarihan at anting-anting, isa lang masasabi ko, wala kaming pakialam sa pananaw mo. Kasi kami dito nag-uusap sa spiritual na mga naniniwala sa anting-anting o tungkol dito sa... Ito yung content namin eh. Dito, kita mo, ang mga nagko-comment dyan, mga nasa spiritual din. Isang kilala sa spiritual, Nick Banayo. Isang kilala sa spiritual, Agimat ng Mangyan. Yung ibang mga nanonood pa ngayon, mga antingero din. So, ibig sabihin, kaming mga naniniwala dito, nagkakasya kami sa isang lugar o sa isang live. Kami ay mga naniniwala. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, sa mga anting-anting, bakit ka nandito? Yun lang ang tanong ko, Lods, bakit ka nandito? 'Di ba? At ang isa pang magandang sagot, paki namin sa iyo. Kasi hindi ka naman naniniwala eh. So ganun lang kasimple 'yun, ano? Napaka-common ng tanong mo. Kahit na yung buong mag-anak mo noong panahon, no? Isang buong angkan ninyo, isang buong baryo ninyo may anting-anting. Sa tingin mo, yung buong Pilipinas mapoprotektahan nila? Napaka-common ng sinasabi mo. Kahit na sabihin mo, isang buong Cavite ay may kaanting-anting, sa buong Pilipinas, sa tingin mo, hindi kayang sakupin ng taga-ibang bansa. Kaya ano ba ang dala ng mga Pilipino noon? Sibat? Kontra sa kanyon? Mag-isip ka nga, o hindi ka nagbabasa ng history. Kahit na may anting-anting yung mga yan, napapagod din yan. Di ba? Napapagod din yung mga yan. Kailangan din magpahinga. No? Pwedeng sa pagpapahinga ng mga yan, hindi man lahat ng tao noon may anting-anting, doon nakakagawa ng ibang action. Bakit lang makipagtalo sa'yo kasi hindi ka naniniwala? So, ang dapat sa'yo, sumama ka doon sa mga taong pare-pareho na paniniwala sa inyo. Doon sa mga siyensya, yan, pare-pareho kayong magbulahan dyan ng mga nasa siyensya. Dito, kung sa tingin mo, nagbubulahan lang kami sa spiritual, maat pa. Yun lang ang masasagot ko sa'yo. Malay ko at pakialam ko sa'yo, bakit nandito ka? No? So, ganun lang kasimple yan. Kung di ka naniniwala, skip mo yung video. Ngayon, kung naniniwala ka, di magtambay ka rito. Ngayon, kung napipiko ka, sana tumigas yung batok mo. Ganun lang kasimple yan. So, yun lang mga idol. No, hindi natin kailangan ipagsiksikan yung ating sarili at yung ating paniniwala sa ibang tao para paniwalahan tayo. Ganun lang kasimple yun. No? Magkakaalaman na lang yan dun sa tamang panahon. Kulang yata sa tulog yun. Ipinanganak. Ayan, mababash ka rito. Ipinanganak siya noon para alam niya. O yun, sana nung panahon ka na yun ipinanganak. Ang ingay nyo, ha? Ayun mga lods, maging ang kay MJS, ano?
May mga pinapakitang gamit ng mga katipunero noon. Hindi lang kay Andres Bonifacio ang pinakita nila. Napakarami pang mga... Tol, ano po ba ang kahalagahan ng Pondo, Poder, Bakod at Balabal? Jake Clinton, yung tinatanong mo, iyan ay pangharang ng espiritual. Pangharang espiritual na makakapagbigay sa iyo ng proteksyon sa gawa ng mga itim na mahika. Hey! So, iyan ang kahalagahan yan. So, yung pondo, ang pondo kinakarga sa katawan para makapag paandar ka ng mga orasyon. Para gumana ang iyong poder, ang iyong bakod, ano pa ba, yung sinasabi mong balabal, yung balabal, protection yun sa sarili. So, yung tinatawag natin na balabal ng mahal na birhen, yung Kappa Magna, kung naintindihan mo yung salitang Kappa Magna, yan yung balabal na mahal na birhen. So, kung kanino mang balabal yung gamit mo, kay Kristo ba, kay Infinito ba, kung kanino man yan, iyan ay protection sa iyong sarili. Nakatulad din ang bisa niya ng katulad sa mga medalyon, no, na pangontra sa mga kulam, tigal po, barang, palipad hangin, no. So, doon yan nagagamit sa mga masasamang elemento, engkanto na para hindi ka mabati, doon yan magagamit. Idol, nakarating ka na ba dito sa Lucena? Madalas tol, kapag ka Lucena lang, lagpas-lagpasan pa tayo niyan. Minsan nakakarating pa tayo ng Iloilo, kung saan may gagamutin. Ano? Eat na. Kain na. So, ayun, biglaan lang ako nag-live kasi nakakatuwa lang para makita ninyo na may mga pumapasyal dito, mga antingero, iba-iba. Yung isa taga Mindanao po yun, taga Zamboanga, kumuha ng gamit sa atin dito. At ipinagmamalaki niya yung Aroma Iya. Maging po yung grupo nila. So, kung nakakapanood ninyo, salamat po sa inyo sa grupo ng Pulahan dyan na tinatangkilik ninyo yung medalyong Aroma Iya. Nakasa natin na matagal na panahon po daw nilang hinahanap. Ako lang po talaga naglakas loob na pagsamahin yan. No, kasi malakas ang loob ko dahil alam ko doon sa libro, kayang-kaya ko siyang bigyan ng dasal at mapapagana yan. So, ayun na nga, kumuha na sila ng una, ng isa, at sa tingin ko naman ay pumasa na. Kasi, kung hindi po pumasa, bakit po sila kukuha pa ng isa, no? So, ang Aroma Iya, meron din siya sa bala. Basta, ang tanging masasabi natin, hindi basta-basta yan na pag sinabing ang medalyon ay meron anting-anting sa bala, pagkabili ninyo, papuputukan nyo na kagad. Ang malino nasa inyo kapag nawasak yan. Ang isang medalyon, pinagpapaguran, pinaghihirapan yan. No, kapag lalo na sa bala. Ang pagdating sa kulam at barang, tigal po palipad hangin, hindi na gaanong ano yan. Kasi bukod sa konsagrado na yan, meron din kaming ibibigay sa inyo na usal na panalangin na gagamitin nyo dyan. No, kung iyan ba ay dapat 49 days, 49 days ninyo. May mga kasadong medalyon na hindi na kailangan na 49 days. Depende sa kasayan. Pero meron kang ipapakain na mga orasyon dyan para ang espiritong gumagabay sa iyong medalyon ay hindi lalayas kapag siya ay nagutom at kailangan niya ng pagkain, panalangin. So, bakit ba dinadasalan ng medalyon? Kaya po yan dinadasalan para mapakain mo yung espiritong gumagabay sa kanya. Hindi ibig sabihin yung bisa ang hinahangad ninyo. Huwag ganun mga idol. Kasi ang bisa at kapangyarihan yan, hanggat merong naninirahang espiritong mabuti dyan sa inyong mga medalyon ay merong gagabay sa inyo. Hindi po medalyon ang gumagabay sa inyo, kundi yung naninirahang espiritong banal dyan na tinawag nung mga manggagamot na nagprograma dyan. Katulad na namin na nasa manggagamot, may kaalaman sa espiritual na magkonsagrasyon. No? Kung may kakayahan kami magkonsagrasyon, may kakayahan kaming tumawag o tinatawag na kompwesto. No? Yung kompwesto, yan yung pamamaraan ng pagtawag sa mga tinatangan nating medalyon o ano man yan. Pag sinabi naman mga mutya, likas na may kapangyarihan yan at yan ay bihira o mangilan-ngilan din. Hindi, yung iba kasi, no, sabihin natin yung katotohanan. Yung mga suso, iyan ay maituturing din na mutya dahil iyan ay gawa ng kalikasan. Pero hindi siya matatawag na tinatawag nating bertudang mutya. Yung tinatawag na bertudang mutya, iyan ay bihirang-bihira. So, isa siya sa mga mutya pero hindi ganong kalakas ang kapangyarihan niya. May kapangyarihan at may bisa siya pero hindi katulad ng mga lihitimong mutya na tinatawag na bertudan. No, yung mga bertudan na yan,
mahirap i-explain sa Tagalog yung bertuda na salita eh. Pag isang taon po ba na hindi nadasalan, maaari po. Hey! Maaari po bang mawala ang bisa? Ano ang dapat gawin? Hindi lang doon sa ang gamit mga lods, no, lagi yung tanong yan. Kapag hindi po ba nadasalan ng isang gamit, may bisa po ba? Hindi po dapat yun ang hanapin yung tanong. Ang hanapin yung tanong na yung tangan nyo bang gamit ay nakonsagrahan po ba yan? So yun lang ang tanging masasabi ko sa inyo. Ang hanapin ninyong katanungan, unang-unang hanapin nyo sa isang gamit kung iyan ay tunay na gamit na nilagyan ng bisa at yan ay dumaan sa proseso, dapat po nakonsagrahan yan. Dahil kung ang katulad ng tanong mo, 'di ba? Kung hindi po ba nadasalan sa loob ng isang taon, may bisa pa rin po ba? Kahit na 10 taon mong dasalan ng medalyon mo, kung hindi yan nakonsagrahan, walang kakain. So, tandaan po natin, kahit ang medalyon, pakainin nyo ng pakainin, nangangalay po ako, kaya lapag na lang natin. So, kahit pakainin nyo ng pakainin yan, kung ang inyong medalyon ay wala namang naninirahan, kasi bahay lang yan, mga idol. Isang uri ng bahay yan, parang katawan natin. Ang katawan natin, isang uri ng bahay. Kaya nga po sabi sa Greek, no, ang tawag sa katawan natin ay ghost shell. So, ito ay shell, yung naninirahan dyan, ay yun yung tinatawag na ghost. At kuminsan, kapag nilaliman pa natin, Holy Ghost. Bakit Holy Ghost ang tawag sa ating kaluluwa? Dahil iyan po ay nanggaling sa hininga ng ating Panginoong Diyos, Ama. No, ang kaluluwa hindi pinapanganak, hindi ipinaglilihi, hindi ipinagbubuntis. Kundi ang ating kaluluwa ay nanggaling sa hininga ng ating Amang makapangyarihan. Kaya nga po sinabi sa talata ng Biblia, ang salita ay makapangyarihan, ang salita ay berbo at ang berbo ay sumasa Diyos. So ibig sabihin pa rin ng berbo, ito ay salita, divine words. Pag sinabi ng Diyos na bibigyan kita ng hininga, ano yung tunog ng hininga? J-A-H, no? J-A-H yun, gawin yung H-A-H. So yun yung tunog ng hininga. Hininga niya sa butas ng ilong ng tao, dun sa kanyang shell, at nagkaroon ng ghost. Yun yung kaluluwa. So ito naman, kapag kinokonsagrahan namin, ang tawag doon ay kahilingan sa ating Amang kaitastaasan, hindi po kami nagbibigay ng kapangyarihan dyan. Kaya huwag niyong iisipin na kaming mga manggagamot na nagbibigay ng kapangyarihan dito sa mga gamit na to, wala pong katotohanan yun. Ang katotohanan yun, pag kinonsagra namin, nihilingin namin na itong bahay na to ay magkaroon ng titira. At yung titira ay ipagkakalob ng banal na espiritu. No, silang magkakalob dyan. Kung ano, walang imposible kapag sila ang nagbigay. Kahit anghel, ang sa espiritu ng anghel ang manirahan dyan para ang manirahan dyan ay anghel, no, kapag ginusto ng langit, mangyayari yun. Wala tayong magagawa doon. So, yun yung ibig kong sabihin, yung naninirahan dyan, yun yung pinapakain nyo. Pero, halimbawa, medalyon, ito isang uri ng medalyon, hindi naman nakonsagrahan, hindi dumaan sa programa, hindi kami tumawag, no? Hindi namin tiniwagan. Halimbawa, galing kay paring Ariel Magsino, dinala sa Lazada o sa Quiapo, sa market, no? Itininda ngayon ng mga nagtitinda, hindi naman po sila nagkokonsagra napunta sa inyo. Ang tanong, meron po bang tumawag ng banal na espiritong maninirahan dyan? Di ba wala? Walang kinasangkapan. So kami kinakasangkapan lang. Kami yung kinakasangkapan para tumawag dahil nasa amin ang pamamaraan. Alangan naman kayo kung wala kayong pamamaraan at hindi ninyo alam. So ang nakakaalam niyan ay mga uri ng manggagamot na marunong magkonsagra. So kapag yan ay kinonsagrahan namin, gumawa kami ng kumpwesto o panawagan na iyan ay tirahan ng banal na espiritu. Kapag ipinagkalob ng kaitastaasan, iyan ay magkakaroon ng bantay. So yung bantay na maninirahan dyan, yun yung papakainin ninyo para hindi siya lumayas. Ano ba ang sinasabi sa Biblia? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. So ibig sabihin, yung salita ng Diyos, yun yung ipapakain ninyo sa espiritu. Ang tao kumakain ng tinapay, pero ang kaluluwa ay kumakain ng banal na salita. So kung ang kaluluwa ay kumakain ng banal na salita, yung mga naninirahan sa mga gamit ninyo, ang kinakain niyan ay banal na salita. So malinaw po sana sa atin, no? Para hindi po kayo nagkakamali ng pagtatangan ng isang medalyon. Unang-una, konsagrasyon.
Napaka-ano po niyan, napaka-importante niyan sa isang gamit na nakonsagra siya. Dahil doon po yan binubuhay. Doon po yan kinakargahan. Doon yan hinihiling na merong manirahan dyan. Yun po yung pamamaraan na tinatawag na konsagrasyon. Madalas nyong naririnig ang salitang konsagrasyon, no? Kapag tinanong nyo sa ibang manggagawa, hindi, nag-order kayo, hindi, nakonsagra ko na yan. Tanong nyo kung ano yung ibig sabihin ng konsagra. May mga taong nakakaalam ng salitang konsagra, ngunit hindi naman nila ginagawa. Bakit? Kasi unang-una, wala sila yung salita nun. Yung salitang gagamitin. So, paano, ano yun? So, kapag dinasalan ko ba ng mekam, ibig sabihin na konsagrahan na yan, ganun na po ba yun? Ang pikmibel, yung mga ginagamit dyan, igot baptise. So, ibig sabihin, konsagrasyon na ba yun? No? Hindi po ganun kadali. So, meron tayong ginagamit na igot baptise, yan ay pambautismo sa gamit. So, di ba nga po, sinasabi natin, ito ay material. Malay natin kung may naninirahan dyang iba. No? Stress, yung gumagawa niyan, pagod. So, naisalin sa medalyon, anong gagawin natin? Siyempre, gagamitan natin ng bautismo para mahugasan at malinis yung gamit para tirahan ng espiritong banal na tatawagin namin. Kasi 'di ba, nakalagay din sa talata ng Biblia, ang mga espiritong mabubuti ay hindi sumasama sa mga masasama. So ngayon, kung meron diyan kargang negatibo, sa tingin niyo titira siya diyan, 'di ba? Hindi. So kaya kailangan linisin. So yan, sinasabi ko na yung pamamaraan. Ngunit hindi ko naman sinasabi sa inyo na napakagaling ko. Hindi po ganon. Yung pamamaraan na ito ay batay doon sa programa na nalalaman ko at nakikita ko doon sa programa ng libro na tinatangan ko. So yun ay explanation o kapalinuwanagan sa inyo para maintindihan ninyo yung inyong ginagawa sa spiritual kung nasa programa pa ba. Baka mamaya balibaliktad na. Pagkatapos po ninyong makonsagran, tsaka nyo babasbasan. Paano nga titira dyan yung espiritong banal kung sa umpisa pa lang, yan ay may negatibo. No, unang-una paglilinis. Maging sa katawan natin kapag tayo nananalangin, anong sinasabi ng talata sa Biblia? Ano ba ang naghihiwalay sa tao at pakikipagtipanan sa Diyos? Ang tao, paano ba siya nahihiwalay sa ating pakikipagtipanan sa Diyos? Sabi sa talata ng Biblia, sapagkat ikaw ay may pagkakasala. So, kung tao na nagkakasala bago ka manalangin, kailangan maglinis ka muna. Paano ba yung mapaglilinis sa tao? Meron tayong tinatawag na kait-kait at anima Christi. Ngayon, sa medalyon naman, meron tinatawag na igote baptise, yung pagbautismo, no, sa mga gamit para iyan ay malinis. At maitawag natin yung Espiritong Banal para manirahan dyan. So, sana iyon po ay klaro sa inyo. Lalo na dun sa mga nag-aaral ng magkonsagrasyon, meron po yung programa. Hanapin nyo yung panantunan yan, hanapin nyo yung tamang daloy, at tamang pagpoprograma. So, yun yung tinatawag sa ating pagkukonsagrasyon. Kaya, kung dumating man yung pagkakataon na yung gamit ninyo, hindi nyo pinatesting kay Nick, hindi nyo pinatesting sa mga pulis na kasama ninyo, inantay nyo na lang na abuti ng pagkakataon na iligtas kayo ng gamit. So, wala kayong bahid na pagdududa dun sa gamit nyo na testing man yan o hindi. No? Sapagkat iyan ay alam ninyo na dumaan sa programa. So, after maprograma, ano naman ang gagawin? Meron tayong tinatawag na 49 days. Meron din mga pamamaraan na maikling mga panalangin na kahit hindi mo na 49 days, depende sa kasa. No? Hindi lahat ng gamit kailangan 49 days. Hindi naman lahat ng gamit kailangan hindi mo 49 days mo. So, ganun po yun. Merong mga gamit na 49 days at hindi na. So, pinapakain na lang ng dasal siya. No? So, after mo yan konsagra, sa madaling salita, kailangan mo yan 49 days kung iyon ang nasa panuntunan na sinasabi sa inyo ng manggagamot na kinuwanan ninyo ng gamit. O hindi man manggagamot, antingero man yan, o nasa spiritual, marunong sa spiritual. Basta pag sinabi niya na iyan ay 49 days ninyo, 49 days nyo. Pero kapag sinasabi niyang hindi na kailangan yan, ito yung dasal na ipapakain mo dyan. Tanong ko lang po, ano po ba yung meron din po bang gabay? Ano po ba yun? Meron din po bang gabay? So yun nga, yung gabay, yun yung maninirahan dun. No, mga lords, yun yung gabay na maninirahan dun sa gamit. Pinaliwanag ko na sa inyo, ito ay shell at ang maninirahan ay ghost. So yun yung, hindi po yung multo, yung tinatawag nating Holy Ghost, no? Baka iniisip niyo multo pag sinabing ghost. Multo o espiritu, mga ganun.
O sana iyon ay nakadagdag sa inyo ng kaalaman, lalo na yung mga bisita kanina na sinabi sa inyo yung katotohanan na iyan ay hindi medalyong luno. Nagiging medalyong luno lang yung kanyang mga gawa. Kung minsan nagagalit na siya, bakit ba nila tinatawag medalyong luno, Commander? Sabi ko, hindi ko alam doon sa mga nagbebenta na mga kumukuha sa ng gamit. Bakit nila tinatawag medalyong luno? Siguro gustong kumita ng malaki at iyan ay isang uri din ng panluloko. Dahil hindi naman talaga siya medalyong luno. Ang tawag dyan ay medalyong malambot. Ano ba ang senyales ng St. Benedict na buhay? So, yung pamamaraan ko, kung titignan nyo, halos kapareho sa pamamaraan din ni paring Nick Banayo pagdating sa pakiramdaman sa gamit kung ito ay may buhay o wala. Sa akin kasi, magmula pa noon, hindi ako magkakabulgaran na naman tayo. Marami magagalit sa akin nito. Kaya marami sa akin umaaway. Dahil sa inyo, kapapaliwanag sa inyo, kaya marami sa akin umaaway. Yung iba ayaw nilang mabulgar. Pero dahil nga sinasabi natin, no, sa totoo lang tayo, kaya bubulgar ko sa inyo. Magalit mo sila, wala akong pake. Basta importante, hindi kayo naliligaw ng aral. Meron tayong tinatawag na panukatan. Ako natatawa sa mga ganun. Yung kanilang panukatan, ito yan. So, lalagyan natin ng tanda. Puputulin ko to ng isang dangkal. So, ito yung dangkal ko. Ganito kahaba yung dangkal ko. Putulin natin, ha. Hindi siya sukat, eh. Higpit naman natin. Naku, nabagsakan pa yung ano ko. Wait lang mga lods, para naintindihan ninyo. Dahil sa inyo, may kaaway na naman ako nito. Wala naman akong dapat ikatakot dahil totoo naman itong sinasabi ko. So ito ay sakto sa aking dangkal. Kita nyo yung dulo, sukatin natin yung dulo, ayan. Tapos sa baba, ayan. Ibig sabihin, sakto sa dangkalan ko to. Gumagamit sila ng stick na pandangkal para daw makita yung gamit kung may bisa o wala. Kung lulukuhin ko kayo o lulukuhin ko yung sarili ko, halimbawa, gusto kong siraan yung isang manggagamot. Halimbawa, may pumuntang pasyente rito. Bang gamit sa sample natin. Halimbawa, ito gamit ni manggagamot, nabili ni pasyente. Nabili ni pasyente kay manggagamot. Tapos gusto kong siraan. Gusto kong siraan yung nagtanong sa akin, Commander, may bisa ba tong gamit na binili ko doon sa manggagamot? Unang-una ako nagtatanong sa kanila, sa tingin mo may bisa ba? Bakit ka ba nagpunta rito para po magpagamot? Bakit ka magpapagamot? Nakulam po ako. So, paano mo nalaman? Nagpatawas po ako, nagpatingin po ako sa ibang mga manggagamot. Ako po daw ay nakukulam. So, lumabas sa bibig mo, ikaw ay nakulam. Meron ka bang pangontra? Opo, ito po, ipapakita sa akin. O, ito, halimbawa, sasabihin niya, ito po, gamit ko. Saan galing yan? Doon sa unang gumamot sa akin. O, yung unang gumamot sa'yo. Ngayon, anong tanong mo? May bisa po ba to? Ask yourself. Tanungin mo yung sarili mo kung may bisa yung gamit mo. Kasi unang-una, pag tinanong kita, para saan ba yan? Yung kwintas na binenta sa'yo. Kontra po daw sa kulam at barang. Lumabas sa bibig na naman ng pasyente. Saan kontra yan? Sa kulam at barang. Ang tanong, ba't ka nandito? Para po magpagamot. So ngayon, kung pakontra yan sa kulam at barang, bakit ka nakulam? Ngayon, itanong mo sa iyong sarili kung may bisa ba. Ganun lang kasimple yun. Hindi nyo na kailangan mag-aura-aura ng mga kalukuhang aura-aura na pinaggagawa ng iba. So, hindi po ako nang babalasubas. Hindi po ako nang babalasubas. Sinasabi ko lang yung katotohanan para alam nyo rin kung sino ba yung tunay na nagsasabi ng totoo o basta yun na yun. Baka sabihin nila, pinalalabas ko silang sinungaling. So, hindi ako magtutukoy, hindi ako magbabanggit kung sino mang tao ang gumagawa nito pasintabi sa'yo. Sasabihin ko lang yung totoo, ito ay hindi makatotohanan. No? So, ganun. Limbawa, gusto kong siraan yung manggagamot na nagbenta sa'yo ng gamit.
pumunta ka sa akin para magpagamot. Pero sa tingin ko naman sa'yo, hindi ka nakukulam. Ang sakit mo yung material. Sinasabi lang ng manggagamot na yon na nakulam ka para magpabalik-balik ang magpagamot doon kung may sakaling may bayad man. Bababalik-balikin ka niyan para kumita. Yun na yun. No? Hindi ko tinitira yung mga nagpapabayad, pasintabi po sa inyo. May mga manggagamot kasi na ganun. No, tinutukoy natin dito yung mga ganun ang ginagawa. Hindi natin tinutukoy lahat. Baka magalit na naman kayo. Sabihin nyo, sinagasaan ko na naman kayo. So, hindi ko pa kayo sinasagasaan. Nire-respeto ko yung inyong pamamaraan. Nire-respeto ko po yung inyong ginagawa. Kung kayo, alam naman natin na hindi naman porket nagpapabayad, peke na. Hindi po ganun. Yung sinasabi ng iba, pag nagpabayad, peke yung manggagamot yan. Hindi po. Banggit na tayo ng pangalan, si Paring Nick, nagpapabayad dyan, pero ang dami namang gumagaling, di ba? Hindi lang yan. Kahit magbanggit pa ako na magbanggit ng mga manggagamot dito, nakakapagpagaling naman talaga yung ibang nagpapabayad. Pwera lang doon sa ginagawang negosyo na. Yung iba kasi, kapag kuminsan sila na mismong nagkakarga. Pag uwi, may sakit na ulit. So, kailangan nilang kargahan para bumalik yung pasyente, para may pera na naman sila. So may mga manggagamot na gumagawa niyan. Wala akong tinukoy na pangalan ha. Kung nasasaktan kayo, bahala kayo sa buhay nyo. So, eto, explanation. Hindi po isang katotohanan na ang gamit na dinadangkal ng pamamagitan ng stick ay totoong may bisa o wala. Iyan po ay isang malaking kasinungalingan sa ating sarili. Huwag na natin dayain yung sarili natin. So hindi ako sumasagasa, wala akong pinapatamaan. Totoo lang yung sinasabi ko. Pwede naman kasi natin dayain to eh. Kahit nadangkalin ko yan, nakasinlaki ng daliri ko, kapareho ng daliri ko yung dangkal ng pinutol ko na kahoy. Ngayon, eto, na, halimbawa, ayun, si Heping Agimat nanonood dito. Example natin si paring Heping Agimat, Halimbawa, galing to kay paring Heping Agimat, gusto ko siyang siraan para ikaw na pasyente sa akin ka na kumuha ng gamit. Kung gusto ko siyang siraan, pwede ko kayong dayain. Halimbawa, binigay mo sa akin to. Eto bang gamit na to ay may bisa? Kunyari, bubulong ako ng orasyon. Blablabla. O, gamitin natin yung orasyon ni Osi. Tay-tay pu. Yan yung orasyon ni Osi. So ngayon, sasabihin ko, eto bang gamit na to ay may bisa? Tay-tay pu. So ngayon, tatanungin ko, susukatin ko ngayon, sasabihin ko, ayan walang bisa. Kasi pantay eh. Eto, tignan mo. So ngayon, siyempre, sisiraan ko na to si paring Heping Agimat. Isiraan ko siya. Sabihin ko, yung gamit niya walang bisa. Eto, tignan mo, mabisa, O gagamitin ko yung orasyon ni Osi. Tay-tay pu. O ito bang gamit na to ay may bisa? Pag dinangkal ko yan, pwede kong paliitin yung dangkal ko, mga lod. So akala ninyo, inuunat ko ng gusto. Pero pinapalit ko yan, dinadaya ko lang yan, O sino niloloko nyo yan? Sarili nyo na. Pero kung susukatin ko na todo at uunatin ko yung kamay ko, ayan, pantay. Diba? So, nasan yung katotohanan dyan? So, yun lang. Sinasabi ko sa inyo, yung mga gumagamit ng mga stick na pasukat-sukat pa kuno, baka merong ibang hidden agenda yan. Gusto lang nilang siraan yung ibang manggagamot. Halimbawa, yan sinasabi ko sa inyo, Diba? Kung gusto kong siraan si paring Hepe, sasabihin ko yung gamit niya, walang bisa. O pag dinangkal ko yan, may bisa ba ang gamit na to? Kasi ganun sila eh. May bisa ba ang gamit na to? Tapos magbabulong ng orasyon ko susukatin ganyan. Ayan idol. Pantay pantay. Hahaba to kapag may kapangyarihan. Gagamitin itong kay Commander Leon ay may bisa. Tignan nyo mga idol, ang haba. Pero niloloko ko na yung sarili ko niya. Pag inunat mo yan, yung daliri mo, kahit anong gawin mo dyan, hindi mo naman kayang lokohin yung ko po. Mga lords, ito ang tamang malalaman ninyo. May third eye man kayo, may seven senses man kayo, o wala. Para malaman nyo. Simple lang, Simple lang. Iyakan na naman, pare. Talaga, sino yung nag-comment nun? Misteryo Mutya. So, hindi, sinasabi lang natin yung totoo. Ibala sila kung iiyak sila dyan. Kawawa naman kasi yung iba kapag nasisiraan. Sinasabi lang natin, para sa inyo din to mga idol. Kung gusto kayong siraan ng iba sa mga gamit ninyo, madali lang nilang magagawa. Ngayon, alam na ninyo kung stick lang pala yung ginamit sa gamit ninyo. Ito, pinakasimpleng pamamaraan. Kaliwa na, kung kayo ay right handle, ang gagamitin nyo ay kaliwa.
para hindi gaanong makalyo yung kamay ninyo at malakas yung pandama kasi malambot, no? Malambot. So, kung kayo naman ay left-handed kayo, ang gamitin nyo yung kanan kasi iyak na naman nito ang mga mukhang pera. Bahala kayo dyan kung iiyak sila. Basta ako, nagpapaliwanag lang, may nagtatanong eh. Diba? Lods, mahusay ba yung... Mamaya, sagutin ko yan, yung supercut, kakat igusum. Mahusay po yan, Lods. Yun lang ang masasabi ko sa'yo, mahusay yan. Kahit anong uri ng orasyon, mahusay, basta kumpleto, tama, at napapagana mo. Ngayon, kung anumang taas ng orasyon, kung hindi mo napapagana, hindi mo napapandar, wala rin yung bisa niyan. No? Yun lang ang tanging masasagot ko sa iyo. So ito, para malaman ninyo kung paano malalaman kung may bisa. Sa akin man ang galing, kanino man ang galing yan. Halimbawa, ayan, nanonood si Agimat ng Mangyan, si Misterio, Mutya, si Paring Nick nanonood, o si Heping Agimat nanonood dyan. Kanino man sa amin ang galing yung gamit na yan para hindi kayo madaya kung may bisa ba o wala. Ako, right-handed ako. No? Kanan ang ginagamit ko. Kaya ang pinandadama ko ay kaliwa. So yung kaliwa mo, simple lang. Ilapag mo yung medalyon dyan, binubulong ko ay 3 beses ng basag ng Sator. Sator Arepotenet Opera Rotas, Sator Arepotenet Opera Rotas, Sator Arepotenet Opera Rotas, Surka or Kahak. Ipagkaloob mo sa akin ang kaalaman kung may bisa ang gamit na ito. If lang. Damahin mo lang yan. Huwag mong pisain na ganyan. Huwag mong pisain. Natural. Kapag pinisa mo yan, hindi dadalo yung dugo mo dyan. E di magkakakuryente talaga yan. Ang tanging pagdama dyan, ganyan lang malumanay lang. Para yung dugo mo dumadaloy ng maayos. Kapag ka piniga mo yan, natural, ano ba tawag nila doon? Yung parang mangangalay o mamimintig, yung parang may sa paa nyo, di ba? Parang may kuryente. Pag hinawa ka ng ibang taon, sakit. So, ganun ang mangyayari dyan. Hindi dadaloy ang dugo nyo. Ngayon, kung dadamahin mo, hawakan mo lang ng malumanay. No? May konting diin lang. Then, ibulong mo yung orasyon sa isip mo at sabihin mo, after mo mabanggit ang Sator, ipadama mo sa akin kung may bisa ang gamit na to. Pag may bisa yan, yung kagaya ng pinaliwanag ni Paring Nick Banayon, nung matagal na to, taon na niyang napanood ko sa YouTube channel niya. So, ganun kami kapareho pagka magtingin sa gamit. Pag maramdaman mo may maliliit na kuryente dumadaloy dyan, at dito parang tumitibok-tibok, ano ibig sabihin nun? Ayun, tusok-tusok sabi ni Metatron. May nararamdaman na ganun, no? So, ayun. Meron dyang tumitibok-tibok dito na nararamdaman ka. Gutom ka na. Gutom na yata si Mrs. Galing kami Quiapo, mga lods. Bilisan na lang natin explanation. So, ayun, meron ka mararamdaman na malilit na kuryente rito. Mararamdaman mo yun kapag iyan ay may buhay at lakas. Then, ang isa pang pagkakapatunay kung may bisa ang gamit mo. Kapag sinabi ng isang manggagamot ng gamit mo ay sa pangkaligtasan, dapat nabibigyan kanya ng kaligtasan. Kapag ka sinabi niyan, iyan ay para sa pangontra sa kulam at barang, dapat hindi ka nakukulam at nababarang. Yun ang katotohanan na meron niyang bisa. Kapag sinabi yan ay sa bala o sa baril, ngayon meron sa yung hindi ko hinihiling na bariling kayo. So ang hinihiling natin, no, nawa ay may bisa talaga yan kapag sinabi niyang ganyan. Paano malaman kung merong gabay? Aling gabay? Yung mutya. Ang mga mutya may mga bisa, yan. Hindi lahat ng mga mutya merong mga gabay. Pag sinabing may bisa, yung bisa niyan meron. Arhuna Divine, Kodus daw, sabi ni, ano yun, pangalan niya? Lumagpas, tinabunan nyo. Tusok-tusok pag sobrang higpit. Opo, pagka sobrang higpit, parang tusok-tusok na siya kasi namimintig na yung inyong mga daliri. Idol, sana makita kita. Okay, Luz, walang problema. Pasyal lang kayo dito, kagaya ng mga pumapasyal dito. Bukas, may pupunta rito. Dapat po, nasa Banahaw ako ngayon. Lunes, nandun na po ako sa papagawa na naman ng panibagong kasa na gamit kay Paring Ariel Magsino. Kaya lang may nag-request na sila ay pupunta rito at magpapagamot. So yung gustong mga magpagamot sa inyo, wala po tayong araw dito na pinipili. Lahat ng araw na gusto nyong pumunta rito, pumunta lang kayo. Kaya lang mag-chat muna kayo, baka wala ako rito o wala dito yung mga admin o yung mga healer natin dito. Yung mga manggagamot, wala kayong aabutan dito. Kung minsan kasi meron kaming healing mission, minsan naman home service, minsan naman may ibang mga activity kami sa spiritual na mga ginagawa. Baka wala po ako o wala yung ibang mga member ko.
wala pong mag-aasikaso sa inyo na manggamot dito. Kaya kailangan inform nyo kami. No, magsabi kayo sa amin na, Commander, nandyan ba kayo? So, pag nandito naman. Kung wala, okay lang. Kung nandito naman ang mga member, magagamot sa inyo. So, yun lang. Mawawala na ng mga gumagawa ng paraan ng stick. Marami po kasing gumagawa ng paraan ng ganyan. Minsan, dinadangkal na ganyan, no, yung kamay. Yung nakikita ko gumagawa niyan eh. Yung ba magalit itong mga to, sasabihin, tinitira ko na naman sila. Yung iba kasi mga gamit nila, ginaganyan nila. Pag umaba ang isa, dito sa ano na to, palasingsingan. Yan yung may singsing sa akin. Pag umaba ang isa dyan, ibig sabihin, may gabay daw yung gamit. Ako medyo slight na paniniwala pagdating dito. Kung hindi nila dinadaya, kasi kung minsan tinitignan ko rin yung gamit ko. Nauuto din nila ako minsan. Pero hindi ko kayo inuuto. Ginagawa ko sa sarili ko. Minsan nauuto din ako ng mga yun. Halimbawa, may gamit doon na hinawakan yung gamit ko. Tulad sa Banahaw na meet up ko. Matandang antingero na rin. Dinangkal yung gamit ko, kaya lang ang pandangkal niya, kamay niya. Dinangkal niya na ganyan. Kita ko, humaba talaga yung ano. Ginanya niya, ito rin. Yung iba dito gumagamit, oh. Ganyan. Kung paano pupulsuhan, para malaman kung may kulang ba o elemento. Ginagamit nila to. Pag lalapag yung gamit dyan, tapos igaganyan yung daliri nila, oh. Kita ko naman mga lods, walang daya, umahaba. So, slight na naniniwala ako sa ganito. So, sukat-sukat na ganyan yung dito. Slight lang. Minsan nauuto nila ako, ginagawa ko pag uwi ko. Uto kaya yung ginaganon ko. Tapos, kita ko naman daliri ko, pantay, pero sa kanila umahaba. Baka hindi lang ako pinagkalooban ng karunungan pagdating dito sa pag-aano ng gamit. Baka po, no? Sa akin sarili, baka hindi ako pinagkalooban ng ganong kakayanan na tignan sa gamit yung kung may bisa o wala. Kasi iba-iba naman ang pamamaraan yan. No? Iba yung pamamaraan yan. So, kung sa kanila umahaba yung daliri nila, kitang-kita ko talaga yung guhit nila rito. Dalawa, pagpapantay nila yan. Tapos yung guhit dito sa may daliri. Tapos pag nilapag na yung gamit dito, kita ko mahaba yung daliri. Sabi ko, paano nyo po nagagawa yan? Sabi nila sa akin, meron silang binubulong daw para sinusubukan ko sa Sator, hindi naman, daliri ko pantay naman. Sabi ko minsan nagogoyo ako nitong mga to. Pero alam niyo sa kanila hindi naman panggogoyo eh, kasi mahaba naman talaga eh. Ba't sa akin hindi? No? So iba-iba kasi yung pamamaraan ng mga antingero. Pero yung sinasabi ko sa stick, nako po, 100% hindi yan. 100% walang ganun. So ang tignan ninyo, ang paniwalaan ninyo yung sa ganito, yung may tibok-tibok dyan na mararamdaman kayo. Pag wala kayong maramdaman, mag-isip na kayo. Magandang gabi. Gusto ko lang po na pasalamat sa binigay mong ora para pampatalino. Puro uno po ako ngayon. Nung senior high school ako, puro palakol. Aba, ginamit mo ba yung pampatalino na na ipinagkaloob ko? Si Bathan, si Roger. Sabi niya mga idol, Commander, magandang gabi po. Gusto ko lang po magpasalamat sa binigay mong ora para sa pampatalino. Puro uno. Kung uno, mataas to. Puro uno ako ngayon, grades ko ngayon, college. Nung seniorize ako, puro palakol. Alam mo, Lods, ang tanging masasabi ko sa iyo, tol, kung yung orasyon gumana sa iyo, hindi lahat, no? Yung orasyon na pinagkakalob ko sa inyo, ginagamit ko rin sa akin yan. Lalo na yung pampatalino, ginagamit ko yan, binubuga ko sa tubig kapag ako ay nag-aaral ng lihim ng karunungan. Para maintindihan ko, pumasok sa aking kamalayan, pumasok sa aking spiritual, ang kapaliwanagan doon sa inaaral kong mga orasyon na yun o pagkakasa ng mga gamit. So ginagamit ko rin yan minsan. No? Gamit ko yan. Ipinagkaloob ko sa inyo. Pero may mga tao na hindi gumagana ang orasyon ko minsan. Kapag hindi gumagana, hindi ibig sabihin nun, ang orasyon na pinagkaloob sa inyo, wala ng bisa. Mag-isip kayo kung bakit. Baka may kapagkukulang po sa inyong sarili. Wala na dun sa orasyon. Kakagaya nga na sinabi natin,
ang salita ay makapangyarihan. Nasa Biblia yan. Diba? So ngayon, congrats sa'yo bro, kung iyon, ipagpatuloy mo lang yan at gamitin mo. Yan ay para sa'yo. So, ayun mga lods, ang dami tayong, ba't ba ang iingay ninyo? Ang dami ko kasing aso dito, padami na sila ng padami. So, kulit ka ha. Mahilig kasi tayo mag-alaga ng mga hayop kasi yung mga hayop is nakakatanggal ng stress. Paano makakuha ng aklat ng hunter? Pribado po yun, para sa hunter yun. Ano man yung tungkol sa aming samahan, iyon po ay para lang sa samahan. Halimbawa, aklat ng hunter, singsing ng hunter, medalyon ng hunter. No, kapag sinabi namin pribado, t-shirt ng hunter para lang sa hunter. Pag sinabi natin para sa lahat, no, naglabas tayo na para sa lahat, makakakuha ka nun. Pero kapag hindi ka member ng hunter, ay hindi ka po mapagkakaloban nun. Dahil yun ay sinisikreto namin na gamit na para kanilang magamit sa kanilang panggagamutan o pag-spiritual. No? So, yun lamang po mga idol. Yung dun sa mga tinamaan na naman ng mga sinabi natin ngayong gabi, hindi po sa akin ang galing na personal yun. Iyan po ay mga katanungan dyan kung paano natin mapapatunayan at maipapaliwanag sa kanila. So, nagpaliwanag ako. Yun lang ang akin. Ngayon, kung magagalit kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Basta sinasabi ko lang yung totoo. Kaya kung minsan, pag nagla-live ako, ayokong basahin yung mga katanungan ninyo pagdating sa ganyan. Madaming umaaway sa akin sa social media nang dahil sa mga katanungan ninyo. Alangan naman lokohin ko yung sarili ko. Alangan naman turuan ko kayo ng mali. Hindi para akong si si Osi. Yun lang mga lods, no? So, yun, mapagpalang gabi sa inyo. Nag-live lang tayo panandalian dahil halos isang linggo na akong hindi nakakapag-live. Busy tayo sa pagkakasan ng medalyon. Nangangayayat na naman nga ako. Nakikita ninyo, bagsak na naman ang katawan ko dahil sa pagdadrive, puyat. Minsan, yung katotohanan, natutulog na ako sa kalye. Yun yung totoo. Pero sa loob ng kotse. Yung kotse, paparada ko sa isang maliwanag na lugar, kagaya ng mga Petron, mga gasoline station, o kung saan man, minsan dyan ako natutulog. Kapag inabot ako ng antok sa pagdadrive. Mantakin ninyo ha, ito yung katotohanan. Kumisan, nag-uukit dito si Jay. Kapag ka sobrang dami nang inuukit dito ni Jay, hindi na ako magpapagawa sa kanya ng kasa. Babiyahe ko papuntang Banahaw, Dolores, Quezon. Pagdating sa Quezon, maghapon ako maghihintay doon sa, kumisan kasi may mga nagpapaukit doon. Pag may nagpapaukit doon, hindi naman pwedeng sabihin ko na paring Marjon, unahin mo ako kasi nagmamadali ako. Hindi pwedeng ganun. No, first come, first serve po doon. Maging dito man po, ganun din eh. So, ibig sabihin, respeto lang din sa kanya at dun sa mga nauna na nagpaukit. So, kapag yan ay natapos ng hapon, ibig sabihin, gabi na ako matatapos. Pag natapos ako ng gabi, sabihin sa akin ni pare, oh pare, gabi. No? So, yun, nawala yung signal natin. So, yun. Pagpunta ko, isipin niyo galing ako dito sa Antipolo, dadating ako ng Banahaw para lang magpaukit ng gamit na hulmahan ng medalyon. Then, pag after na mahulman yan, babiyahe po ako papunta ng Batangas sa Lipa. So, isipin nyo yung layo ng Lipa sa Quezon. Medyo, pag alam mo yung shortcut, mapabilis ka. Pero kapag di mo alam yung shortcutan, malayo talaga. Then, pagdating ko dun, minsan, alas 12 ng gabi. Alangan naman paggawin ko siya ng alas 12 ng gabi. Minsan, pagkasama ko yung anak ko, o may kasama man ako dito ng mga anak ng kapitbahay namin, natutulog kami sa hotel. No? Kung minsan, pag mag-isa ako, si Mrs., natutulog kami sa gilid lang ng daanan, yung mga maliliwanag, doon kami nagpapaumaga. Then, pag inumaga na, punta ko kay paring Ariel. Pagdating kay paring Ariel, gagawin yan maghapon sa dami ng medalyon na pinapagawa ko. Yung minsan may mga nakikisingit pa. Pare, dalawa lang yung akin, isingit mo muna. So, pinagbibigyan na natin yon kontra sa ginagawa ko. So, aabutin na naman ako ng gabi. Tapos magdadrive ako pa uwi. Minsan, alauna na ng gabi, nagdadrive pa ako. Nasa highway pa kami. Siyempre, hindi ko pwedeng pilitin yung sarili ko. Pag inabot ako doon ng antok, matutulog kami sa highway na naman. Doon sa mga bus stop na pwede kaming magpahinga. So, ayun. Kaya tayo ay sagad-sagaran sa pangangayayat na naman din. Pagdating ng Martes at Biyernes, minsan hindi ako nagkakain, nagpa-fasting ako. So, dagdag kapayatan yan. Kaya, ayun,
Sabi nga natin, no, malakas man yung spiritual natin, alagaan pa rin natin yung material. Minsan may kita nyo, bigla akong tataba. Lamon ako ng lamon yan, ganyan. Minsan wala na sa oras yung kain ko, kakain lang, kain na ulit. Pag nagbabawi, yung tinatawag na nagbabawi. Kaya huwag kayong magtataka kung bigla akong tataba, bigla akong papayat. No, hindi naman ako tumataba ng gusto at ayokong tumaba. Kasi unang-una, pag naghanap kami ng mutya at nagpanata kami, umakyat kami ng mga bundok, mabibigatan ako sa aking katawan. Kaya normal sa akin yung ganito na size ng katawan. Yung iba kung nakikita ninyo, nagpapataba sila na katulad ni Ozzy. No, ganong kataba kay Ozzy. Hindi ako kontento sa ganong klaseng katawan. Sila kung kontento doon, masaya sila doon, inirerespeto ko yun. So, ako ganito talaga. Mas sanay ako sa ganito, mas magaan ng katawan, mas madaling kumilos. So, yun yung mga klase ng related pa rin sa spiritual. Sa spiritual kasi kailangan healthy din kayo. Hindi kayo kailangan payat na payat, hindi kailangan na matabang mataba. Dahil kayo rin ang mahihirapan kapag kayo ay umaakyat sa mga lugar na mahimala, no? So, yun lang. Yun lang masasabi natin. Ang tamang diet din sa pag-spiritual ay tamang diet sa katawan may kinalaman pa rin sa pag-spiritual. No? Kasi may mga lugar na kailangan tayong puntahan na hindi aangkop yung mabigat na weight. So doon lang. Kung minsan pagka sa dagat sinisisid pa ang mga mutya, kung kayo ay nabibigatan sa katawan ninyo, paano kayo lalangoy yan? No? So yun yung mga isang kapamamaraanan din na angkop sa paliwanag ng pag-spiritual ang pangangatawan ng tao. Para kayo ay nalalaman nyo rin. Ang dami ninyo ngayon na 169 viewers. Salamat po sa inyong lahat sa 169. Paano po ba maghahanap ng mutya sa bundok? Meron tayong tinatawag na pagtatangan, yung pag-aalay. Ayaw ko din tumaba, puso ko lang mataba, bro. Yun, mas mainam kung mataba ang puso mo, parang hepe. Talagang ganon, mas mainam na kapag nasa spiritual tayo, mataba ang ating puso at may pag-iibigan tayo sa isa't isa na nasa spiritual. Gaya nga na nasa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig, kung kaya tayo ang kanyang mga punla. No? Mga anak niya tayo tayo mga punla. Kaya dapat, kung ang Diyos ay pag-ibig na pinagmula natin, dapat tayong mga punla o tayong mga kanyang binhi na tinatawag na tumubo dito sa lupa ay mabuhay din tayo sa pag-ibig. Mas mainam naman talaga yung ganun. No? Yung iba lang talaga pikon. Kayo naman, hindi kayo mga ma-joke. Yung iba dyan na galit sa akin. Masyado kayong seryoso sa pag-spiritual. Ako mga lords, kung nakikita ninyo, ang daming nagsasabi, si Commander Leon stricto. Si Commander Leon masungit. Si Commander Leon parang mayabang daw. Ang daming nagsasabi. Pero kapag nakita nila akong personal, sa Quiapo, saan man kami magkita niyan mga yan, no, kahit sa kalye, pag makita nila ako pa nakikipagbiroan sa kanila, kahit dito, kahit naggagamot, kung minsan makikita nyo, nagtatawanan sila dyan, pero naggagamot kami noon. Pagdating ng gamutan, seryoso ako, after natin manggamot, alangan naman yung pasyente, pasimangutin natin ng pasimangutin, pasayahin natin sila, para hindi lang yung kanilang spiritual ang nalilinis, maging yung kanilang kalooban, yung kanilang mga sama ng loob o stress matanggal, no, kapag napangiti nyo sila. Isa sa pamamaraan po yan ng pag-spiritual, kung paano ninyo, pag napasaya mo ang pasyente ninyo, matutulungan nyo sila na makalimutan, pasamantala yung kanilang mga nararamdaman din, magtutuloy-tuloy yun, magbibigay sa kanila ng kalakasan, sa kanilang material. Sapagkat hindi lang po spiritual ang kailangan nating gamutin sa ating mga pasyente, maging kanilang material, no, sa pag-iisip, sa kanilang espiritu, sa kanilang paniniwala. Yun po yung maiaambag natin na tulong sa ating mga pasyente. Kasi hindi lamang po na kailangan na tayo ay gamutan lang ng gamutan. So kailangan po na i-handle natin sila ng maayos at natutulungan natin sila ng tamang kapaliwanagan pagdating sa spiritual. Hindi gamot lang ng gamot. Unang-una kailangan mapasaya natin. So yun, hindi ko napahabain mga idol. Kumikirot na yung ulo ko. Ganito po kasi yung sakit ko. Kapag ako'y nagutuman, kumikirot po yung aking sentido. Dito, hanggang dito sa may bandang batok. Hindi naman batok, yung dito, yung duktungan ng tenga tsaka kumikirot. Kapag ako'y nagugutuman. So, nahihilo. Hindi naman po ako anemic, hindi rin high blood kasi meron din kami pang-BP rito. Ayun lang talaga, siguro, pagka gutom ka, gutom din ang gabay mo. No? Kumakain din po yan sila paminsan-minsan. Try nyo, tignan nyo, pinakita ko doon, may alak akong inaalay. Nauubos yun, kahapon kapapalit ko lang.
Para saan po yung cross na may San Benito sa likod, Commander Leon? Sana mapansin. Yung San Benito na cross, magaling yan ang pantaboy ng mga masasamang espiritu at diablo. No, iyan ay pangontra sa kulam at barang. Meron din mga San Benito na tinatawag na gerero na nagagamit naman para sa bala at patalim. So yun lamang po, hindi na natin patatagalin yung ating live sa gabing ito pagkat ako'y gutom na at pagod na rin po galing sa Quiapo dahil tayo ay nag-drive papauwi. So yun, ingat kayo palagi. Babay na mga idol kay Parang Jay. Parang Jay. Bye-bye! Yun, si Spiritual Ukit, mga lord, sa lahat ng gustong magpa-ukit sa kanya, PM nyo lang siya. Follow nyo yung kanyang account. Ito po ay hindi ganong nagpo-post ngayon. Ewan ko kung bakit. Sabi ko nga, post na niya yung kanyang mga gawa. So hindi pa daw siya Wala pa, pagkahanda na. hindi pa daw handang tumanggap na marami. Itong version 1. Bukas na gagawin. So yun, yung may order ng cross ng version 1, bukas na lang po gagawin yan. Gabi na. Eh, hindi ko pa mapadala kay Rover. Mapadala yun, saglit lang gumawa yan. Si ano ba? God bless bro, tuloy-tuloy sa pagtulong. God bless din sa inyo sa Team Heping Agimat, sa inyong lahat dyan. So yun, shoutout sa inyong lahat dyan, Team Heping Agimat, no, sa Team Nick Banayo, sa Team KB, tsaka sa team ni Agimat ng Antingerong Mangyan, no, sa mga Antingero ng Mindoro, shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng po mga nasa spiritual, no, salute po sa inyong lahat dyan. Ingat-ingat tayo palagi at doon lang po tayo sa totoo at nawa ay makatulong tayo sa nakararami. So yun, mas mainam yung nagkakaisa at nagkakasundo kaysa sa tayo ay nag-uungusan o nagpapataasan ng ihi sa isa't isa, sapagkat wala naman po tunay na mataas na kapangyarihan dito sa lupa, sapagkat habang ang ating mga paa ay nakatungtong sa lupa, may limitasyon tayong lahat. So yun, ingat kayo palagi. God bless you more mga idol.